Ito talaga yung pinakamahirap sa lahat. Pag nagkakasakit yung mga anak natin. Nagkasinat nga itong bunso ko, kaya nilutuan ko agad siya ng lugaw. Wala kasi siyang ganang kumain at kahit milk ay tinatanggihan niya. Paiba-iba kasi yung panahon ngayon, kaya kailangan talaga malakas ang immune system nila ngayon. Sinabayan ko na rin pala yan ng itlog. At nung luto na nga yung lugaw, nilagay ko na nga ito sa mangkok para mapakain ko na yung bunso ko dahil ito lang talaga yung tinatanggap ng sikmura niya tuwing nagkakasakit siya. Binalatan ko na rin pala yung itlog dyan. Papakainin ko siya niyan kasi alam kong isa yan sa mga pagkain na nagpapabalik ng lakas ng katawan. Habang nagbabalat pala ako ng itlog dyan, yung bunso ko pala ay nasa higaan, umiiyak at hinahanap ako. Kaya kahit mainit pa yung itlog dyan, kailangan kong madaliin ang pagbabalat dahil magkahalong gutom at sama ng pakiramdam na ang tinitiis ng bunso ko. Kaya eto, pinakain ko na nga siya at buti naman ay tinatanggap ng panlasa niya. Etong bunso ko pag nagkakasakit ay medyo maiiwan mo pa at makakakilos ka pa. Pero dun sa panganay ko kapag siya yung nagkasakit, ay nako, hindi ka talaga makakakilos. Talagang gusto niya lang magpakarga. Mula baby siya hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Siguro sa yakap niya lang nakukuha yung comfort na hinahanap ng katawan niya. Kaya dun sa panganay ko, susubukin talaga yung pasensya ko. Hindi ko ibig sabihin na kinukumpara ko sila. Sinasabi ko lang yung pinagkaiba ng dalawang anak ko. Ang hirap mag-alaga kapag mag-isa ka lang. Pero mas mahirap kapag sabay silang nagkasakit. Kaya kapag ganitong nagkakasakit sila, ang laking guilt yung nararamdaman ko. Siguro nga napabayaan ko dahil nagkasakit. Buti naman at marami-rami rin yung kinain ng bunso ko dyan. After ko siyang pakainin ay nagpalit na rin pala ako ng bedsheet dyan. Kasi kapag may sakit yung mga anak natin, importante talagang malinis yung paligid nila. Pag nagkakasakit yung mga anak natin, grabe, halos maging doble yung mga gawain natin. Kaya kailangan panatilihin nating malakas yung resistensya natin. Kasi mahirap nga naman kapag nanay yung nagkasakit. Walang mag-aalaga at tatambak lahat ng gawaing bahay. Kaya swerte kapag may kaagapay ka sa pag-aalaga ng mga anak mo. Pero kapag nandito naman yung asawa ko, tinutulungan niya naman akong asikasuhin yung dalawa. Mahirap talagang tanggapin sa kalooban nating mga nanay sa tuwing nagkakasakit yung mga anak natin na para bang nagkulang ka o kaya para bang kasalanan mo na nagkasakit sila. Pero isipin mo na isa talaga yan sa mga pagdaraanan mo bilang nanay. Kaya ako, sa bawat pagkakamali ko, araw-araw din akong natututo. Kumbaga, halimbawa ngayong araw nasigawan ko yung anak ko. Dapat bukas o sa pangalawa o sa susunod pa ay wag mo nang uulitin. Kumbaga, kinain o naramdaman mo na yung konsensya mo bilang nanay. Pero minsan dahil nga tao lang din tayo, hindi talaga maiwasang hindi ka mapuno o maubusan ng pasensya. Pero hindi ibig sabihin na nasisigawan o napapagalitan ko yung mga anak ko ay masamang nanay na ako o hindi ko sila mahal. Inaamin ko talaga sa sarili ko na hindi ako perpektong nanay, pero sa bawat pagkakamali na yun ay natututo ako. Dito rin ako na-challenge tuwing pinapainom ko sila ng gamot. Maglalaro muna talaga kami ng habul-habulan. Pinainom ko siya ng gamot dyan dahil nung kinuhaan ko siya ng temperature, umabot pa naman ng 37.3. Yung binili naman kasi ng pedya sa akin dati ay paiinumin lang daw ng gamot yung bata kapag umabot ng 36 up yung kanyang temperature. Kaya ayan, after ko siya painumin ng gamot, siguro nakaramdam ng antok at pagod. Kaya pinatulog ko na muna siya at bago ko pala siya pinatulog ay kumain na muna ako dyan. Buti naman at hindi sumasabay yung panganay ko ng mga oras na yan. Ang hirap maging nanay pero napakasaya. Napaka-fulfilling na maasikaso mo sila sa lahat ng oras. Kaya laban lang tayo araw-araw mga inay. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Babu!